Batiin po natin ang bawat isa ng good evening. God bless you. I love you. God bless you. I love you. For this time, let's pray. Heavenly Father, thank you, O God, for this new day, Lord Jesus Christ, na pinayaan mo, Panginoon, upang kami muli ay manalangin, dumulog sa inyo, Lord. Lord, you know our hearts. Purify us, Lord God, from any unrighteousness, Lord Jesus. And help us, Father God, na makaniig sa iyong presensya, Panginoon, with pure heart and with confidence, Lord Jesus Christ, that you have forgiven us, you have saved us, and all our praises and glory will be pleasing aroma, Panginoon, sa iyong harapan, Lord God. Lord, we welcome your Holy Spirit this time, Lord God. All our singing, our dancing, our clapping, everything that we will do, Father God, may it be pleasing aroma sa iyong trono, Panginoon. This is all for your glory. We ask for your guidance and covering sa bawat isa sa amin. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin po natin ang ating Diyos.
In the quiet, in the stillness, I know that you are God. In the secret of your presence, I know there I am restored. In the quiet, in the stillness, I know that you are God. In the secret of your presence, I know there I am restored. Oh, when you call, I won't refuse. Each new day again, I'll choose honest. 'Cause there is no one else for me, none but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring Him praise. In the chaos, in confusions, I know your sovereignty. In the moment of my weakness, you give me grace to do your will. Oh, when you call, I won't delay.
there is no one else for me. None but Jesus, crucified to set me free. Now I live to ring Him praise. Thank you, Father, for all the graces, Lord Jesus. Thank you for the cross, Lord God. We glorify, we bless your name, Jesus. In Jesus' name we pray. Good evening po sa ating lahat. Good evening po. Welcome po muli sa ating Friday Intercessory Prayer. Bago po tayo magpatuloy, batiin po muna natin ang bawat isa. Good evening. God bless you. I love you. Amen. Bless you. God bless you. Amen. Pakipagbukas po kayo sa akin sa 1 Samuel chapter 17, verse 32 hanggang 54. Sa aklat po ng unang Samuel, Kabanata 17, talata 32 hanggang 54. Ito pong talata na ito ay patungkol kay David at Goliath. So babasahin po natin 1 Samuel chapter 17, verse 32 hanggang 54. Sige po, babasahin ko po. Now Jesse said to his son David, "Take this ephah of roasted grain and these 10 loaves of bread for your brothers and hurry to their camp. Take along these 10 cheese to the commander of their unit. See how your brothers are and bring back some assurance from them. They are with Saul and all the men of Israel in the valley of Elah, fighting against the Philistines." Early in the morning, David left the flock in the care of a shepherd, loaded up and set out as Jesse had directed. He reached the camp as the army was going out to its battle position, shouting the war cry. Israel and the Philistines were drawing up their lines facing each other. David left his things with the keeper of supplies, ran to the battle lines, and asked his brothers how they were. As he was talking with them, Goliath, the Philistine champion from Gath, stepped out from his lines and shouted his usual defiance. And David heard it. Whenever the Israelites saw the man, they all fled from him in great fear. Now, the Israelites had been saying, "Do you see how this man keeps coming out? He comes out to defy Israel. The king will give great wealth to the man who kills him. He will also give him his daughter in marriage and will exempt his family from taxes in Israel." David asked the men standing near him, "What will be done for the man who kills this Philistine and removes this disgrace from Israel? Who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God?" They repeated to him what they had been saying and told him, "This is what will be done for the man who kills him." When Eliab, David's oldest brother, heard him speaking with them, he burned with anger at him and asked, "Why have you come down here? And with whom did you leave those few sheep in the wilderness? I know how conceited you are and how wicked your heart is. You came down only to watch the battle." "Now, what have I done?" said David. "Can't I even speak?" He then turned away to someone else and brought up the same matter. And the men answered him as before. What David said was overheard and reported to Saul, and Saul sent for him. David said to Saul, "Let no one lose heart on account of this Philistine. Your servants will go and fight him." Saul replied, "You are not able to go out against this Philistine and fight him. You are only a young man, and he has been a warrior from his youth." But David said to Saul, "Your servant has been keeping his father's sheep. When a lion or a bear came and carried off a sheep from the flock, I went after it, struck it, and rescued the sheep from its mouth. When it turned on me, I seized it by its hair, struck it, and killed it. Your servant has killed both the lion and the bear. This uncircumcised Philistine will be like one of them,
because he has defiled the armies of the living God. The Lord who rescued me from the paw of the lion and the paw of the bear will rescue me from the hand of this Philistine. Saul said to David, Go, and the Lord be with you. Then Saul dressed David in his own tunic. He put a coat of armor on him and a bronze helmet on his head. David fastened on his sword over the tunic and tried walking around because he was not used to them. I cannot go in these, he said to Saul, because I am not used to them. So he took them off. Then he took his staff in his hand, chose 5 smooth stones from the stream, put them in the pouch of his shepherd's bag, and with his sling in his hand approached the Philistine. Meanwhile, the Philistine with his shield bearer in front of him kept coming closer to David. He looked David over and saw that he was little more than a boy, glowing with health and handsome, and he despised him. He said to David, Am I a dog that you come at me with sticks? And the Philistine cursed David by his gods. Come here, he said, and I'll give your flesh to the birds and the wild animals. David said to the Philistine, You come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied. This day the Lord will deliver you into my hands, and I'll strike you down and cut off your head. This very day I will give the carcasses of the Philistine army to the birds and the wild animals, and the whole world will know that there is a God in Israel. All those gathered here will know that it is not by sword or spear that the Lord saves, for the battle is the Lord's, and he will give all of you into our hands. As the Philistine moved closer to attack him, David ran quickly toward the battle line to meet him. Reaching into his bag and taking out a stone, he slammed it and struck the Philistine on the forehead. The stone sank into his forehead and he fell face down on the ground. So David triumphed over the Philistine with a sling and a stone. Without a sword in his hand, he struck down the Philistine and killed him. David ran and stood over him. He took hold of the Philistine's sword and drew it from the sheath. After he killed him, he cut off his head with the sword. When the Philistines saw that their hero was dead, they turned and ran. Then the men of Israel and Judah surged forward with a shout and pursued the Philistines to the entrance of God and to the gates of Ekron. Their dead were strewn along the Sharaim road to Gath and Ekron. When the Israelites returned from chasing the Philistines, they plundered their camp. David took the Philistine's head and brought it to Jerusalem. He put the Philistines' weapons in his own tent. Amen. So let's pray po. Hallelujah, Lord. Thank you, Father God, for this opportunity that you have given to us to study your word. Lord, continually we open our hearts and our mind to you. Let your Holy Spirit lead us and guide us, oh God. Give us, Lord, fresh revelation, Father God. Give us, Lord, your rhema, that we may know you more, that we may grow in our faith here and be changed for your glory, Father God. Lord, pour out your Holy Spirit in our midst, in our hearts, in our lives, Father God, that we may be pleasing to your sight, Jesus Christ. Continually, Lord God, move in our midst, Lord God. Let your Holy Spirit move mightily in us today. Thank you so much, Father God, for your grace to us tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ito pong kwento ni David and Goliath, very powerful po. Sikat na sikat po itong kwento na ito sapagkat lahat ng mga Kristiyano, maging mga kabataan, parating naririnig ang kwento na ito. Narinig nila sa Sunday school, napapanood sa TV. So pinagkwentuhan siya, tinuturo siya ng mga teachers sa mga kabataan. And sabi nga, halos lahat ng Christian alam ang kwento na ito. Naisip ko po na i-share siya ngayong gabi kasi kailangan po natin maunawaan at maalala kung ano po at kung sino po ang Diyos sa buhay po natin. Gusto ko pong bigyan ng title ang sharing na ito, itong mensahe na po ito bilang The Battle is the Lord's. Ang labanan na ito o ang digmaan na ito sa buhay natin ay sa Panginoon. Ito pong kwento na ito are very popular. Sabi nung isang preacher sa internet nung ako po ay nag-aaral, na nakita ko po na yung isang preacher, sinabi niya na popular daw itong kwento na ito, maski daw yung si Tom Sawyer, nanood po kayo ng Tom Sawyer, nanonood po kayo nun. Si Tom Sawyer, binanggit din niya ito. So, sinabi daw po niya, nung ini-interview siya, kinakausap daw siya ni Judge Thatcher, tinanong siya ng judge kung sino daw yung dalawang unang apostle sa Bible. At syempre, si Tom Sawyer, binanggit niya yung unang pangalan na pumasok sa isip niya. Si
Sinabi niya, si David at Goliath daw. So, hindi man eksakto yung sagot niya, pero may concept siya. Alam niya, ang kwento ni David at Goliath. Amen po? So, I'm sure, kilala niyo, si David at Goliath, alam natin yung kwento nila. And kung titingnan po natin ang kwento nila David and Goliath, napaka-laki o napaka-laki ng lesson na naisituro sa atin ng Panginoon. At pinapaalala nga po sa atin na ang labanan sa buhay natin ay sa Panginoon. At pinapaalala po natin na kahit tayo po ay may pisikal na katawan, tayo po ay nasa pisikal na mundo, may digmaan po sa buhay natin, ang digmaang spiritual. So there is spiritual warfare in our lives. In every aspect of our lives, there is spiritual warfare. So, kadalasan po, sa spiritual na pananaw, ang tinatawag na bundok sa buhay natin o ang giant sa buhay natin is ito yung mga trials, mga problems, mga persecution or mga difficult situations sa buhay po natin. Kung maalala niyo po, kung napanood niyo po yung Pilgrim's Progress na story, ang bida po doon si Christian at ang kaibigan niya ay si Hopeful. Sila po ay hinuli ng isang giant na nagngangalang Despair at kinulong sila sa kanyang doubting castle at doon ginawang miserable ang buhay nila. So kung iisipin niyo po, ano pong giant meron tayo sa buhay natin? Maaring ito po ay money or financial problem. Ito po ay health or physical problem. Ito man po ay relationship problem, family problems, strongholds, bandages, mga weakness natin, mga bad habits, yung mga stronghold, yung tinuro sa atin, yung stronghold of doubt, stronghold of fear and unbelief, yung stronghold ng lust, stronghold ng hate. So, itong mga bagay na ito ay ang mga giant sa buhay po natin. So, pinapaalala po sa atin ng Panginoon na itong mga giant na to, ang mga labanan natin sa mga ito ay sa Panginoon. Ang labanan ay sa Panginoon. So, paano po natin mapagtatagumpayan ang bagay na ito? At paano natin na-declare na ang labanan natin ay sa Panginoon? Number 1 po, kailangan po natin magkaroon ng spiritual perspective. Ito po ay sa Tagalog, itinatawag na spiritual na pananaw. We have to remember na ang buhay po natin, tandaan po natin, ay parate, araw-araw, na nasa spiritual na digmaan. At kailangan po na pag umarap tayo sa mga ganitong sitwasyon, kailangan itrato natin o solusyonan natin ang mga bagay na ito. Una, sa spiritual na pananaw, spiritual na paraan, ayon sa salita ng Panginoon. So, paano po? Kasi po kadalasan pag may problema po tayo, ang pananaw natin is sa pananaw ng tao, human perspective. Kung makikita po natin dito sa kwento ni David at Goliath, si Saul at ang kanyang mga sundalo, ang tingin nila sa labanan na ito ay sa physical lamang. At tinitingnan nila, ang laki-laki ni Goliath, ang laki-laki niya. So, ang taas-taas niya, ang tagkad-tagkad niya, at ang lakas niya. So, kaya po, si Saul at ang kanyang mga sundalo, natakot po sila. Natakot po sila at tuwing lalabas, araw-araw si Goliath para hamunin ang sundalo ng mga Israelita, sila po ay nanginginig sa takot. Ganon din po tayo. Minsan po, kadalasan, hindi lang minsan, ngunit kadalasan, ang tingin po natin sa mga pagsubok, problema sa buhay natin ay sa paraan ng pisikal. At sinusolusyonan natin ang mga bagay na ito sa pisikal na paraan. Ngunit tandaan po natin, katulad po ng tinuturo ni Musa ni Magisamo rin sa atin, itrato natin, una, ang mga bagay na ito sa buhay natin sa spiritual na paraan. Una po, kailangan po natin i-recognize na kadalasan ang mga higante na ito sa buhay natin ay nagmumula sa ating mga kasalanan. Kailangan i-recognize po natin kung ano ang kasalanan sa buhay natin. Kailangan makita po natin. Minsan po, iniisip natin, hindi natin napapansin, akala natin yung ginagawa natin, sinasabi natin normal lang kasi ginagawa ng tao. Ganon din naman po, dahil napapanood natin sa TV, normal lang. Ngunit kailangan po natin i-recognize what is sin for what it is. Kailangan po alalahanin natin na ang sin ang siyang sisira sa buhay natin. At hindi lamang po tayo magsasuffer. Pag tayo po ay may kasalanan, pati ang pamilya natin damay. Eventually, ang ating church. So, kailangan po maging
maingat tayo at kailangan pong tingnan natin at maging mapagbantay tayo sa buhay po natin. Ang mga kasalanan po natin is may harmful consequence far beyond sa ating sarili lamang. Maging sa ating pamilya, lalabas siya at sabi nga ni Musanin, di ba? Pag tayo nagkasala, binibigyan natin ng butas, binibigyan natin ng chance si Satan para tayo atakihin. Kaya po mga kapatid, kung meron pong giant sa buhay natin, i-recognize po muna natin ang ating sarili. Kung meron po ba tayong nagawang kasalanan, i-repent natin sa Panginoon. Oo, makikita natin si Goliath, napakalaki at mahirap siyang kaaway. Kaya nga po si Saul at ang kanyang mga sundalo ay takot na takot. Ngunit alam niyo po ba kung bakit matapang si David? Naging matapang si David sapagkat tinignan niya ang sitwasyon sa mata ng Diyos. He looked at the situation in God's perspective at hindi po sa human perspective. Makikita niyo po ang kaibahan. Ano po ang kaibahan? Ang tingin ng mga ni Saul at ng mga sundalo niya doon sa mga Philistines, they are just Philistines. Mga Filisteo lang. Ngunit ang tingin ni David sa kanila, mga Philistine, uncircumcised Philistines. Anong ibig sabihin nun? Hindi lamang po ginagamitan ni David ng bad language sila or ano po, pag may mga, nung bata tayo, may mga kaaway tayo, binibigyan natin ng hindi magandang pangalan, ang tawag doon? Binibigyan natin sila ng mga pangalan na hindi magaganda. Pero si David, hindi yun ang ginawa niya. Nakita niya ang tunay na spiritual na sitwasyon ng mga Philistine. Bakit niya tinawag na uncircumcised? Ibig sabihin, sila ang mga taong labas sa pangako ng Diyos. Labas sa pamilya, hindi kabilang sa pamilya ni Abraham. Ni-recognize ni David na sila ay hindi nabibilang sa Diyos. At isa pa pong difference is, si Saul at ang kanyang mga sundalo, ang tingin nila sa labanan na yun is labanan ng bansang Filisteo at bansang Israel. Ngunit nakita ni David ang sitwasyon na yun, ang labanan na yun ay nabibilang sa Panginoon. This conflict is between God and the forces of evil. Hindi lamang po nakita ni David na labanan ng dalawang bansa, kundi nakita niya ito ay labanan, conflict between God and the forces of the devil. Kaya nga po, malakas ang loob ni David sapagkat alam niya na ang Diyos ang lalaban sa kanya. Kaya po, brothers and sisters, sa panahon nila David, ang mga Philistines, ang mga tao sa Canaan, that time is morally corrupt. Sila po ay puno ng kasalanan. At nirecognize ni David yun sapagkat ang mga Israelita is itinalaga ng Diyos para sa kanya. At nais ng Panginoon na sila ay mamuhay ng may kalinisan at kabanalan para sa Panginoon. Kaya nakita po ni David ang distinction nila against doon sa mga tao sa Canaan. Brothers and sisters, if you want to overcome the Goliaths in your life, you must begin calling sin what God calls it. You must see, you can overcome those things if you see those things in the perspective of God. Kailangan makita po natin ang spiritual na realidad ng ating sitwasyon, kung paano tinitingnan ng Diyos ang ating sitwasyon. So, kaya po, nais ng Panginoon na buksan natin ang spiritual eyes natin at makita natin na ang ating buhay ay spiritual na digmaan. Amen po ba? So, buksan po natin sa Proverbs chapter 7, verse 26 and 27. Sa aklat po ng Kawikaan, Kabanata 7, talata 26 hanggang 27. Sinabi po dito, many are the victims she has brought down. Her slain are a mighty throng. Her house is a highway to the grave, leading down to the chambers of death. Brothers and sisters,
Sin brings destruction and death. Kaya po, kailangan i-recognize natin kung ano ang kasalanan sa buhay po natin. Kailangan itrato po natin ang buhay natin sa spiritual na realidad. Pangalawa pong points na gusto ko pong i-share, trust God's power. Pagkatiwalaan po natin ang Diyos sa buhay po natin. Hindi po dapat tayo mag-alala kung ano po ang ating lackness, kung ano ang ating kakulangan or kahinaan. Hindi po dapat natin ipag-alala yun. Sa halip, isuko natin sa Panginoon at magtiwala po tayo sa Diyos. Buksan po natin sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9 and 10. Ang nabuksan ko kanina, 1 Corinthians. Sinabi po dito, basahin po natin ang sabay-sabay. 2 Corinthians chapter 12, verse 9 and 10. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardship, in persecution, in difficulties, for when I am weak, then I am strong. Brothers and sisters, pinapakita lamang po dito ni God na kailangan po natin mag-depend sa Kanya, magtiwala sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? So, katulad po ni David, marami pong tao nag-discourage sa kanya. Nung pumunta po siya doon, pinuntahan niya ang kanyang mga kapatid. Unang nag-discourage sa kanya is yung kanyang kuya. Sumunod si Saul din, discourage siya. Sinabi ni Saul, bata ka pa lang. Ikaw ay bata pa lang, nakikipaglaban kasi Goliath ay marami ng karanasan sa pangikitigma. But, malakas po ang loob ni David. Malakas ang loob niya. Dahil alam niya na ang labanan ay sa Panginoon lamang. At sa pagtitiwala natin sa Diyos, marami pong mga humahadlang, marami pong magdi-discourage sa atin, pero kailangan pong i-focus natin ang mata natin sa Panginoon. Sabi nga, di ba sa kanyang salita, focus to Jesus, the author and the finisher of our faith. At the same time po, we have to remember God's faithfulness in the past. Katulad po ni David, nung di-discourage siya ni Saul, ano pong sinabi niya? So, balikan po natin yung sinabi ni David. Sinabi niya doon, nung nagbabantay siya ng kanyang tupa, ano ginawa niya? May mga leon at may mga bear na nagtangkang kumuha ng kanyang mga tupa. Ano ginawa niya? Nilabanan niya. So, sa pamamagitan ng pag-alaala niya doon sa ginawa ng Diyos sa kanya, lumakas po ang loob niya. Ganon din po tayo. Minsan po pinanghihinaan tayo ng loob dahil sa sitwasyon, dahil sa mga pagsubok, o dahil doon sa giant sa buhay natin, o minsan kahit yung mga tao sa paligid natin, dinidiscourage tayo. Let us remember God's faithfulness sa buhay po natin. Amen po ba? So, sabi, looking back in faith, David is able to look forward in faith. Part of trusting God's power in the present is remembering God's faithfulness in the past. Sa ating pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos, kabilang doon ang pag-aalaala sa kanyang katapatan po sa atin. Kaya po mga kapatid, anumang mga bagay ang ating hinaharap, anumang mga giant ang ating hinaharap sa buhay po natin, let us trust God. Do not worry and remember God's faithfulness sa buhay po natin. Amen po ba? Pangatlo, let us use God's weapons. Buksan po natin sa 2 Corinthians chapter 10 verse 34. So sa pagharap po natin sa mga gulayat sa buhay po natin, gamitin po natin ang mga armas na binigay sa atin ng Diyos. Sa 2 Corinthians chapter 10 verse 3 hanggang 4. So 2 Corinthians chapter 10 verse 3 and 4. So babasahin po natin ang malakas. For though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapon we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. So, sa ating pagharap sa mga higante sa buhay po natin, gamitin po natin ang mga armas na binigay sa atin ng Panginoon. Kung makikita po natin si Saul nung makikipagdigma, nung sinabihan nila si David, sige, harapin mo si Goliath, pinasuot ni Saul kay David yung kanyang armor.
Pero nung sinukat ni David yon, malaki sa kanya. Hindi niya magamit. Kaya anong sabi ni David? Hindi ko masusuot ito, sabi niya. So, kaya ang ginawa ni David, kumuha siya ng 5 bato mula doon sa batis. Ganon din naman po sa buhay po natin. Sa ating pagharap sa mga higante sa buhay po natin, gamitin po natin ang mga armas na binigay sa atin ng Panginoon, ang armor of God, at hindi po ang armas na ginagamit ng mundong ito. Ano po ba yung mga armas na ginagamit ng mundong ito? Ginagamit ng mundong ito ang violence, ang intimidation, ang manipulation, ang deceit, ang rage, ang fear. So, ginagamit ng mundong ito ang mga bagay na yun para makipagdigma. So, gumagawa ng away, ng gulo. But, ano po ang armas na sinabi ng Panginoon na gamitin po natin? Ito po ang panalangin. Ito po ang Word of God. Ito po ang faith, ang truth, ang mercy, ang love, and compassion. So, buksan po natin sa Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6 verse 10 to 18. Medyo mahaba po ito. So Ephesians chapter 6, nabi dito, the armor of God. Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggles is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God so that when the days of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything to stand, stand firm then with a belt of truth buckled around your waist, with a breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. And pray in the Spirit on all occasions, with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Brothers and sisters, how do you prepare for spiritual battle? How do you prepare? We have to put on the armor of God. Alam niyo po ba, ang armor, ang sandata na binigay sa atin ng Panginoon, it is not recognized by the world. Hindi ito nire-recognize ng mundo. Para sa mga tao sa mundo, ito ay isang foolishness. Ito ay isang foolishness. But in God's sight, it is very, very important. Importante po na pag tayo po ay humarap sa spiritual na digmaan sa ating mga gulayan, we have to know the truth. We have to get God's righteousness in our life. We have to seek the Word of God. We have to pray in the Spirit. So ito po, mga sandata na binigay sa atin ng Panginoon upang harapin ang mga hamon ng buhay. Amen po. Minsan po, kung isipin natin nung bata tayo, pag nagkaroon tayo ng kaaway, kailangan i-insist po agad natin ang ating karapatan. Kailangan i-insist natin na tayo ay tama at panalo. Ngunit brothers and sisters, hindi sa lahat ng panahon na makita ng tao ikaw ay tama, panalo ka na. Amen po? Hindi ibig sabihin na nakita ng tao na matapang ka, panalo ka na. Brothers and sisters, maraming digmaan ang napagtatagumpayan sa ating pagluhod sa Panginoon. Amen po? Kadalasan, when we do not say anything, but bring to God all those things in our life, we can be declared victory. Alam niyo po ba na si David, sobrang pagtitiwala niya sa Panginoon. Napatunayan niya na sa buhay niya na ilang beses siyang iniligtas ng Panginoon, tinulungan ng Panginoon sa mahirap na sitwasyon. At naniniwala siya na yung kanyang gagawin na paglaban ay sa pangalan ng Panginoon. Kaya naman sigurado siya na ang Panginoon ang siyang lalaban para sa kanya. Amen po ba? At sa ganong pananampalataya ni David, hindi pa man nag-uumpisa ang labanan, panalo na siya. Amen po? Panalo na siya. Wala pa man. Hindi pa man lumalapit si Goliath, panalo na. Bakit? Dahil ang Panginoon ang kanyang nasa harapan. Brothers and sisters, ang pang-apat na puntos na nais ko pong ibahagi sa inyo. Let us remember that the battle is the Lord.
Parati po natin tandaan na ang ating digmaan, ang ating labanan sa buhay po natin, labanan man yun sa labas o labanan man sa ating kalooban, ang lahat ng labanan na yun ay sa Panginoon. Doon sa pagharap ni David kay Goliath, nauuna kay Goliath yung kanyang shield bearer. Nauna. Ngunit kay David, ang nauna sa kanya ay ang Panginoon. Amen po. At sa ganong sitwasyon, nakuha na niya ang tagumpay. Buksan po natin sa 1 Samuel. Balik po tayo sa ating talata. 1 Samuel chapter 17. Verse 45 hanggang 47. Sinabi dito, David said to the Philistines, "You come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied. This day the Lord will deliver you into my hands, and I will strike you down and cut off your head. This very day I will give the carcasses of the Philistine army to the birds and the wild animals, and the whole world will know that there is a God in Israel." Brothers and sisters, when we face the giants in our lives, our purpose should be for God's glory. Our prayer should be for God's glory. And then when we get the victory, the whole world will know that the God we are serving, the God we are worshiping, is the only living God. Amen po ba? Kaya brothers and sisters, anumang sitwasyon meron kayo, anumang mga battles na meron kayo, spiritual na digmaan, emosyonal na digmaan, mental na digmaan, we have to come to God. We have to kneel before the Lord. Amen po ba? Like David did, he trusted in the God he is serving. Let us also do the same. Let us give God the honor and credit that He deserves. And let the whole world know that the Lord we are serving is the only living God. Amen po ba? And everyone will know. It is not by might, nor by power, but by the Spirit of the Lord. It is not by the sword or spear that the Lord saves. Amen po ba? But by His Spirit. Brothers and sisters, nowadays po, marami po sa atin, o marami po mga tao dito sa mundo, nade-depress, na-isolate, nag-i-struggle kasi po nawala ng trabaho or lumiit yung sweldo, at namumblema sa kanilang kinabukasan, namumblema sa kanilang future. But brothers and sisters, as children of God, as chosen people, when we face those kinds of battles, we have to trust the Lord. We should bring those battles before God. Amen po ba? Basahin po natin sa 2 Chronicles chapter 20, verse 15. 2 Chronicles chapter 20, verse 15. Sa second part, babasahin ko lang po yung second part ng verse na to. Sinabi dito, "This is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged because of this vast army, for the battle is not yours but God's." Amen po. Ang labanan na ito ay hindi sa iyo, kundi sa Panginoon. Si Saul at ang kanyang mga army, they were paralyzed with fear. But David conquered by faith. You do not need to be afraid of the enemy. You do not need to be afraid of your weakness and lackness. But trust in the Lord. Trust in Jesus Christ because Jesus Christ already won the victory. Trust in Jesus Christ, brothers and sisters. Let us focus our eyes, our attention, our heart, our mind to Jesus Christ. Huwag po natin aliwin ang sarili natin sa mga bagay dito sa mundo. Namumblema tayo, kaya inaaliw natin ang sarili natin. Kakain tayo sa labas, tatambay tayo kasama ng barkada natin, manonood tayo ng movie, maglalaro ng computer games para aliwin ang sarili natin. Iinom ng alak para aliwin ang sarili natin. Brothers and sisters,
Hindi yan ang paraan na nais ng Panginoon para sa kanyang mga pinili. Nais ng Panginoon na idulog natin, isuko natin ang lahat ng bagay sa Kanya at siya ang lalaban po para sa atin. Amen po ba? This time po, let us remember. Let us remember kung ano po ang nais ng Panginoon mula po sa atin. Palitan po natin ang ating perspective. Ibalik natin ang ating pananaw sa Panginoon. Kung paano natin susolusyonan ang ating mga problema, kung paano natin haharapin ang mga higante sa buhay po natin, palitan natin yung perspective ng tao, kundi tingnan natin ang sitwasyon natin sa mata ng Diyos. Amen po ba? At pagtiwalaan natin ang Panginoon. At gamitin natin ang armas na binigay sa atin ng Panginoon. At sa huli, tandaan natin na ang digmaan na meron tayo ay sa Panginoon at hindi po sa atin. Amen po ba? Ano bang mga problema yan, ano bang mga higantin yan sa buhay natin, mga relationship problem, financial problem, health problem, ano bang mga sakit, karamdaman, pag-aalala, ano bang mga bagay na nabibigatan tayo, lahat yan isuko natin sa Panginoon ngayong gabi. Amen po ba? This time po, let us pray. Alalahanin po natin na napagtagumpayanan ni Kristo ang lahat ng bagay para po sa atin. Ang kailangan lamang po is palitan natin ang pananaw natin. Tanggalin natin ang mga pag-aalala, ang mga double mind, at ituon natin ang ating atensyon sa Panginoong Kristo. The quiet, in the stillness, I know that you are God. In the secret of your presence, I know there I am restored. When you call, I walk with you. Each day again, I'll choose. There is no one else for me, none but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring Him praise in the chaos. In the chaos, in confusion, I know You're sovereign still. In the moments of my weakness, I give me grace to do Your will. When You call, I won't delay. This my song through all my days. There is no
pray. Let us call Jesus 3 times. Jesus! 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 Hallelujah, Lord. Hallelujah. Ama, salamat, Panginoon, sa iyong salita, Father God. Salamat sa iyong pag-ibig sa amin at pagmamahal, Panginoon, na patuloy mo pinapaalala sa amin ang diniman sa aming buhay. Hindi sa amin, kundi sa iyo, Panginoon, na ikaw ang lumalaban para sa amin, Ama. Nais mo na kami ay magtiwala sa iyo, Panginoon. Nais mo, Panginoon, ay suko namin ang lahat ng bagay sa iyo, Lord Jesus Christ. Oh, hallelujah, hallelujah, Lord. Hallelujah, 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 Lord God. Oh, we surrender to you everything, Jesus Christ, Lord God. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Oh, hallelujah, Lord God. Oh, hallelujah, Lord God. One more time po. Ano man pong mga higante ang ating hinaharap sa buhay natin, ano bang mga pagsubok, mga difficulties, mga trials, idulog natin sa Panginoon. Kung meron po tayo mga kailangang i-repent po natin sa Panginoon. At kung ano mang mga problems, mga trials, physical, financial, emotional, mental, relationship, so we surrender to Jesus Christ and then ask God, Lord, help me. Lord, fight for me. Lord, I trust in you. So this time po, let us pray this prayer request. Let's call Jesus one time, begin. Jesus! Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah. Father God, we pray, Lord God. You know the situation of each brothers and sisters, Father God. Alam mo ang sitwasyon ng bawat isa. Alam mo ang mga higante ang pinakaharap nila, Panginoon namin lahat, oh God. Lord, we surrender to you. We believe, Father, that the battle is yours and not ours, Jesus Christ. We believe, Father, that you will fight for us, oh God. You have already won the victory in Jesus Christ, Lord God. Oh, hallelujah, hallelujah. Alam mo po, Panginoon, mga trials and problems, Lord God. Oh, Lord, we surrender at your feet, Jesus Christ, Lord God. Oh, hallelujah, Lord. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, Lord. Oh, hallelujah, 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 Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord. None but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring Him praise. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, for reminding us that the battle is yours and not ours, Father God. Thank you, Lord, for reminding us, Lord God, that you have already won the victory for us, Jesus Christ. We only should change our perspective and we should trust in you, Lord God, and use the weapons that you have given to us, Jesus Christ. Lord, salamat po, Panginoon, sa katagumpayan, Lord God. Salamat sa iyong salita, Father God, because in you, we have victory, Lord God. Thank you so much for all the answered prayers, oh God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Brothers and sisters, sa ating pong pagkatapos po ng video na ito, ipagpatuloy po natin ang pananalangin. At maglaan po tayo ng oras para idulog sa Panginoon ang prayer request natin, ang personal natin prayer request, ang prayer request para sa ating pamilya, maging ang prayer request para sa ating church. Let us continually pray for our World Mission Center building, for our Yeshua School, for our academy, and for our 6 churches and all brothers and sisters. Let us also pray po para po sa ating Muslim at Samonim, for God's protection for them, and magbukas na ang Diyos ng pintuan para makabalik po sila dito sa Pilipinas. Brothers and sisters, i-grab natin ang opportunity na ito to pray. So, matapos man po ang video na ito, ituloy po natin ang pananalangin together with our family. Amen po ba? Amen. So this time po, let us have our closing prayer.
Panginoon, maraming salamat sa iyong biyaya sa amin ngayong gabi. Maraming salamat, Ama, sa pagpapaalala sa aming Panginoon na ikaw, Panginoon, ang aming katagumpayan sa buhay na ito, Ama. Na i-focus namin sa iyo ang aming atensyon, ang aming mata, ang aming buhay lamang, Panginoon. Sa iyo lamang, Father God. Maraming pong salamat, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good evening po and God bless po sa lahat.